Pupunta lang dapat sila sa Buscalan for their yearly trip. Kaso, for one reason or another, hindi sila pinapasok. So, natulog na lang muna sila sa isang bahay outside the village. This story came from one of our senders. That time, papunta sila ng friends niya sa Buscalan to see Apo Wang Od. Annual thing na raw nila within their circle of friends. Pero this recent trip was different. Inabot sila ng around 2 hours na trek papunta doon and unfortunately, hindi na nila naabutan yung last trip ng jeep going to Buscalan. Luckily, may mga kasabay silang ibang tourist. And dahil marami-rami na sila, may isang jeep na nag-decide bumiyahe para mahatid sila. Pero pagdating nila, may ritual pala that day. And because of that, bawal sila pumasok or lumabas sa Buscalan after 5 p.m. So, hindi na sila pinapasok. They were given two options. Either magstay sila sa drop-off area until morning, which is what the other tourists chose, or matulog muna sila sa bahay ng kakilala ng jeepney driver. Doon daw usually natutulog yung ibang guests kapag gabi na. Since wala namang maayos na tutulugan sa drop-off area, yung group nila yung only people who chose option B. So, dinala sila sa bahay ng kakilala ng driver. Pagdating nila, welcoming naman yung matandang owner. Since hindi Tagalog yung first language ng owner, hindi naging madali yung communication nila. Although hindi naman ito naging that much of a problem since palangiti naman daw ito. Tinuro niya sa kanila yung room na tutuluyan nila. Nasa second floor ito ng bahay. Pagpasok daw ng bahay, may hallway na sasalubong sa'yo, then may maliit na sala. May 4 na kwarto, 2 sa kaliwa, 2 sa kanan. And yung room nila was at the very end of the hallway. So, every time pupunta sila sa room, kailangan nilang daanan yung ibang kwarto. Pero that night, wala namang ibang guest. Napansin din nila na yung common CR was on the ground floor, sa likod pa ng bahay. And since hindi naman sila familiar sa lugar, nagkasundo silang magkakaibigan na kapag may kailangan mag-CR, as much as possible, sabay-sabay silang bababa. They got settled in and later that night, nag-dinner sila and decided to freshen up. Nung lumabas sila, papunta sa CR, napansin nila na walang ilaw and pati na mismo yung CR. Phone flashlight lang talaga gamit nila. Habang may isang friend silang nasa CR, naghihintay yung sender and yung isa pa nilang friend sa labas. And habang naghihintay sila, may napansin yung friend ni sender sa tapat ng CR. Sa may ginagawang bahay sa harap nila, may babae raw na nakatayo doon. Tinanong niya si sender kung nakikita niya rin. Sabi ni sender, malabo yung mata niya, pero tinry pa rin niyang tingnan. And from what she could see, parang may nakatayo nga. Hindi nila alam kung ano yun, pero pareha nilang naramdaman na hindi siya normal. So para hindi sila mas matakot, nagpretend na lang sila na walang nakita. Eventually, natapos na rin silang lahat mag-shower. Bumalik sila sa room and tried to act like nothing happened. Nag-inuman sila ng konti, nagkwentuhan, pero eventually, napunta rin yung topic sa nakita nila sa tapat ng CR. And doon nila nalaman na hindi lang pala silang dalawa yung nakakita. Yung ibang friends din daw nila nakita yung babae habang sila naman yung nasa CR. And according to them, hindi lang siya nakatayo. Parang nagfo-float off the ground raw ito. Doon na sila nagkatakutan. So, nag-decide na silang matulog. Pero bago sila matulog, may kailangan muna sa kanilang bumaba ulit para mag-CR. Wala silang choice. So, binuksan nila yung pinto ng kwarto and from there, nakita nila na napakadilim talaga ng hallway. Yung light switch kasi nasa may main door pa sa baba. So, phone flashlight lang yung meron sila. Naglakad sila ng nakapila. Hawak-hawak pa raw sa balikat. Si sender yung nasa unahan, siya yung mag-guide sa kanila papunta sa switch ng ilaw sa baba. Pagdating nila near the main door, abot na ni sender yung switch. So, pinindot niya. The lights turned on. Pero biglang nag-off ulit. Tinry niya ulit buksan, on, then nag-off na naman. Third time, sabi niya sa sarili niya, i-hold niya na lang yung switch para hindi na mag-off. Pero bago pa niya mapindot ulit, biglang sumigaw yung friend niya. Balik, balik. Doon na sila nataranta. Hindi na sila nagtanong, nag-unahan silang tumakbo pabalik sa room. Pagbalik nila, tinanong nila agad yung friend nila kung bakit siya sumigaw. Pero hindi siya yung unang sumagot. Yung isa pa nilang friend ang nagsabi. May nakita raw siyang matanda nakatayo sa tabi ng sender, nakatungkod. And according to her, sobrang sama raw ng tingin nito sa sender. Hindi raw sila nakatulog ng maayos that night kasi iniisip nila yung nakita nilang babae sa tapat ng CR. And yung matanda na nasa loob mismo ng bahay. Kinabukasan and after a long sleepless night, umalis na agad sila because na-realize nila na baka may mga nakatira doon na ayaw tumanggap ng mga bisita.